Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2316-2335. Kabanata 2316. O syempre, salamat sa pagligtas sa aming buhay. Tumanggo ang tatlo at tumalikod na para umalis. Samantala, dinala ni Henry sina Henry at Delaney pabalik sa kuweba sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa piitan. Sa unang piitan, maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Naubos ang kanilang dugo. Dumating si James sa pangalawang piitan at pilit na binuksan ang pinto. Quintina. Nagmamadali siyang naglakad patungo kay Quintina at pinakawalan ang selyo nito. Bakit ka nandito, James? Tumayo si Quintina at nagtatakang tumingin kay James. Sabi ni James, nakasalubong ko ang ilang magsasaka na tinutugis ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim na damit. Hinuli daw ng mga lalaking nakaitim ang lahat kaya dali-dali akong pumunta dito. Pagdating ko, nakita kitang nakakulong dito. Nagsinungaling si James dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Ang lugar na ito ay binabantayan ng makapangyarihang mga gwardya. Paano ka nakapasok? Napatingin si Quintina kay James na nagtataka. Gulat na tanong ni James, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Pero wala akong nakitang tao papunta dito. Ano? Nagulat si Quintina. Sige na, itigil mo na ang chit-chat. Bilasan mo at bitawan mo ang selyo ko, sabi ni Eunice. Lumapit si Quintina sa kanya at pinakawalan ang selyo nito. Pagkatapos, ganoon din ang ginawa ni Eunice sa iba pang mga magsasaka na nakakulong. Hindi nagtagal, lahat ay umalis sa kuwebang bato ng makalaya. Ang magic circle at ang demonic energy ay nawala, at ang lugar ay bumalik sa normal. Naguguluhan, bamulong si Quintina, kakaiba. Isang araw pa lang, bakit napakaraming pangil ang nawala ng walang bakas? At saka, bakit nawala ang magic circle dito? Natarante rin ang iba. Gayunpaman, wala silang pakialam sa sandaling ito. Matapos maranasan ang kawalan ng pag-asa, wala na silang pakialam sa Grand Tournament at gusto na lamang nilang umalis. Nagmadali silang umalis sa Mount Wolvern. Gayunpaman, dahil mayroon pa ring limitasyon sa oras, ang daan pabalik sa labas ng mundo ay nanatiling sarado. Dahil dito, hindi sila makakabalik sa Divinity Sect. Sinundan ni James ang iba at iniwan ang Mount Wolvern. Tanong ni Henry, ano ang susunod nating gagawin, James? Pinag-isipan ito ni James at sinabing, hindi na matutuloy ang Grand Tournament. Titingnan natin kung ano ang mangyayari kapag bumalik tayo sa Divinity Sect. Ma'am. Tumanggo si Henry. Matapos makaranas ng napakalaking pagsubok, walang sino man ang nasa mood na puksain ang mga halimaw. Wala silang ideya kung may mga labi ng demon races fangs doon sa Mount Wolvern. Kung sila ay mahuli muli at mapatay, mawawala sa kanila ang lahat. Naghintay sila sa labas ng Mount Wolvern. Nagtipon sina James, Henry, at Delaney. Iniihaw ng tatlo ang karne ng halimaw na dati nilang pinatay. Ang bango ng makatas na karne ay tumagos sa hangin. Lumapit si Quintina sa kanila at umupo sa tabi ni James. Sumulyap siya sa kanya at nagtanong, sa oras na dumating ka, wala na ba talagang ibang tao doon? Novel drama. Oo, sabi ni James habang iniihaw ang kanyang karne, pagkatapos malaman na maraming tao ang nahuli, nagsimula akong maghanap sa paligid. Pagkatapos, nakakita ako ng kuwebo kung saan kayo nakakulong. Hindi yun maaaring. Natarante si Quintina. Ang lahing demon ay malamig ang dugo at walang awa. Bakit sila aalis na lang pagkatapos ng unang pagpatay? Sa sandaling iyon, naalala niya ang lalaking may dalang token. Siya ang nagligtas sa buhay niya. Kung hindi dahil sa kanya, napahamak na siya. Maaaring ang lalaking iyon ang nagpaueyes sa mga pangil ng lahing demonyo. Natarante si Quintina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2317. Hindi maintindihan ni Quintina ang nangyari. Hindi lang iyon, ngunit wala ring ibang nakaintindi nito.
Gayunpaman, dahil malapit na silang nakatakas sa tiyak na kamatayan, wala silang pakialam sa mga detalye. Bagaman may humigit kumulang 100,000 kalahok sa simula ng Grand Tournament, 1/3 ang namatay. Nagtipon ang mga nakaligtas sa labas ng Mount Wolvern para matapos ang paligsahan. Kapag lumitaw ang daanan, babalik sila kaagad sa Divinity Sect. Si James din, hindi na humabol sa mga halimaw. Sa halip, matieg ang naghintay siya kasama ng iba. Anuman, hindi niya pinansin ang kanyang cultivation at sinimulang sumipsip ng Empyrean spiritual energy ng buong game time. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata, at muling lumitaw ang daanan sa langit. Nandito na. Ang daanan ay lumitaw. Tumayo ang lahat at tumalon sa hangin, pumasok sa walang laman na daanan. Matapos lampasan ang daanan, nakarating sila sa labas ng pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Nang makita ang mga kalahok na bumalik, ang banal na emperador ay kumunot ang kanyang mga kilay at naguguluhan na bamulong, ano ba? Bakit marami pa silang natitira? Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Napansin din ng iba na lumiit ang bilang ng mga kalahok. Anong nangyayari? Bakit mas kaunti na sila ngayon? May nagtanong. Novel drama. Si Harold, ang disipulo ng Divine Holy Emperor ay humakbang pasulong. Kahit na alam ng banal na emperador kung ano ang nangyari, nagkunwari siyang kamangmangan habang nagtanong, Harold, ano ang nangyari? Bakit mas kaunti sa inyo? Ikinuyom ni Harold ang kanyang mga kamao at sinabing, Guro, habang hinahabol namin ang mga halimaw sa Mount Wolvern. Isinalaysay niya ang mga pangyayaring naganap. Nang marinig ito, lahat ay napabulalas, ano? Ang punong guro ng Welcome Academy ay nagalit at umungal, ang mga pangil ng lahing demonyo ay naitulak ito ng napakalayo. Alam nila na ang Grand Tournament ay ginanap sa Mount Wolvern. Kaya naman nagpadala sila ng mga tao sa aming mga magsasaka. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Quintina at nagsabi, Guro, ang lahi ng demonyo ay tila may pagkana ng isang uri ng pagsasabwatan. Narinig ko ang pag-uusap sa pagitan ng isang demon race's protector at ang lalaking lumitaw sa ancient clan na may itim na token. Mukhang sinusubukan nilang buhayin ang isang lalaki na nagngangalang Lucifer Manokam. Gayunpaman, wala akong ideya kung bakit biglang umatras ang demon race. Isinalaysay niya ang hanay ng mga pangyayari. Binanggit din niya si James. James, sigaw ng Divine Holy Emperor. Lumabas si James mula sa karamihan at tumingin sa banal na emperador sa harap niya. Hinala na niya siya bilang Divinity Sect ang pumili ng lokasyon ng Grand Tournament. Hindi ba sila? Suriin ang lugar bago gumawa ng kanilang desisyon. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Nagsalita siya, banal na emperador. Ang banal na emperador ay nagtanong, ano ang eksaktong nangyari? Sumagot si James, nakasalubong ko ang isang grupo ng mga magsasaka na tinutugis at iniligtas sila. Doon ko nalaman na ang demon race ay kumukuha ng mga tao sa lahat ng dako. Kaya, nagsimula akong maghanap para sa mga magsasaka na nakakulong. Sa oras na mahanap ko sila, nakaalis na ang demon race. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ng banal na emperador. Pagkatapos, humakbang ang punong guro ng Welcome Academy at sinabing, sige, na-dismiss ka na. Ang mga kalahok ng Grand Tournament ay tumalikod upang umalis. Samantala, nagtipon ang mga makapangyarihang figure ng sinaunang kaharian upang talakayin ang bagay na ito. Sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect, ang punong guro ng Welcome Academy ay umungal, masyado nang itinulak ito ng lahing demonyo. Una, nagpakita sila sa Ancient Clan. Ngayon, gumawa na sila ng hakbang laban sa mga magsasaka mula sa buong mundo. Hindi tayo pwedeng maupo sa ganitong oras. Kailangan nating magsama-sama at bigyan sila ng matinding suntok. Tama ka, sumasang-ayon ako. Marami ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2318. Ang banal na emperador ay humakbang pasulong at nagsabi, sumasang-ayon ako ng buong puso, kung hindi ay iisipin ng lahing demonyo na tayo ay mga pushover. Gayunpaman, dahil malapit nang magbukas ang pasukan ng Dragon Abyss at maagang natapos ang Grand Tournament, kailangan nating tapusin ang tournament sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan,
Makakapili tayo ng mga kilalang cultivator para makapasok sa Dragon Abyss. Banal na Emperador, bilang tagapag-ayos, iiwan ko ang lahat sa iyong mga kamay. Masusunod ka namin. Ngunit paano tayo magpapatuloy? Ang banal na emperador ay nag-isip tungkol dito at sinabi, ngayon, maaari lamang tayong magdaos ng isang martial arts tournament tulad ng dati. Pinag-usapan nila ang susunod nilang gagawin. Pagkatapos ng talakayan, umalis ang Divine Holy Emperor at tinungo ang kanyang closed-door meditation sanctuary sa likod ng bundok. Nandoon pa rin si Marky. Ano ang nangyayari? Agad na tanong sa kanya ng Divine Holy Emperor. Nakaupo si Marky sa isang lotus na posisyon sa lupa habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng demonic energy. Sinulyapan niya ang Divine Holy Emperor at sinabing, nakatanggap lang ako ng balita mula sa protector na si Lucifer ay nabuhay na maguli. Siya ay muling binuhay ng isang tao. Hindi lamang iyon, ngunit ang tao ay ang nagpakita sa Ancient Clan at nagkaroon ng token. Kahit na si Marky ay matatagpuan sa Divinity Sect, nagawa niyang makipag-ugnayan sa protector sa pamamagitan ng long-distance arcane arts. Patuloy ni Marky, akala ko ilang big shots ang behind the scenes. Hindi ko akalain na magiging tao lang ito. Siya ay pinalad lamang na makakuha ng isang relic ng demon race. Iniisip ko kung saan niya nakuha ang token. Pagkatapos, tumingin siya sa Divine Holy Emperor. Ang lalaking ito ay kalahok sa Grand Tournament. At saka, nandoon din siya sa Ancient Clan sa nakamamatay na araw na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ang Ancient Clan ay nalipol na. Nang marinig ito, ang Divine Holy Emperor ay kumunot ang kanyang kilay at nagtanong, kung gayon, sino siya? Ipapaubaya ko sa iyo ang investigasyon. Kapag nalaman mo ang pagkakakilanlan ng lalaki, tapusin mo na siya. Si Marky ay gumawa ng kilos na pumatay. Nalaman niya ang pagkakakilanlan ni James at ang pinagmulan ng kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang token. Ang gayong tao ay maghaharap ng hamon sa kanila sa sinaunang kaharian kung siya ay maliligtas. Kahit na pinili ni Lucifer na iligtas si James, gusto ng tagapagtanggol na patayin siya. Kaya, inutusan niya si Marky na imbestigahan si James at lipulin siya. Naiintindihan ko, titingnan ko ang bagay na ito. Ang banal na emperador ay tumalikod upang umalis. Pagkaalis, sinimulan niyang imbestigahan ang mga tagalabas na lumitaw sa Ancient Clan. Base sa sinabi ni James kanina, sigurado na siya ngayon na si James ang hinahanap niya. Hindi pa alam ni James na siya ay nasa matinding problema, novel drama. Matapos malaman na si James ang hinahanap niya, agad na nakipag-ugnayan ang Divine Holy Emperor sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Habang nagtitipon sila sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect, ang punong guro ng Welcome Academy ay nagtanong, Holy Emperor, may problema ba? Ang Divine Holy Emperor ay sumulyap sa kanya at nginisyan, Headmaster, hindi ko akalain na ikaw ang nakipagsabuatan sa demon race. Bakit mo sinubukang patayin ang aming mga magsasaka? Anong balak mo? Bantayan ang iyong mga salita, Patriarch ng Divinity Sect. Agad namang humakbang si Yon. Napangiti ang Divine Holy Emperor. Nagtataka ako kung paano lumitaw ang demon race sa Mount Wolvern. Base sa investigasyon ko, isa sa mga alagad ng Welcome Academy na sumali sa Grand Tournament ay miyembro ng demon race. Bulsh asterisk T. Saway ni Jeffrey sa kanya. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya. Nagdilim ang mukha ng banal na emperador habang sinabi niya, Yon Xenocrates, ang iyong disipulong si James Caden ay miyembro ng lahing demon. Imposible. Ibinalik ni Yon ang iniisip lang. Ang banal na emperador ay nagsabi, ang katotohanan ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Mga lalaki, dalhin mo rito si James Caden. Kaagad, ang mga disipulo ng Divinity Sect ay umalis sa pangunahing bulwagan at nagsimulang hanapin si James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2319. Bilang alagad ng sect elder sa Welcome Academy, si James ay naatasan ng sarili niyang silid. Nang siya ay nagpapahinga sa looban habang pinag-uusapan ang mga bagay-bagay kina Henry at Delaney, lumitaw ang mga disipulo ng Divinity Sect. James Caden, nais ng Patriarch na makita ka.
Sumunod ka sa akin sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok ng Divinity Sect. Naguguluhan, tumayo si James at nagtanong, para saan? Sinabi ng disipulo ng Divinity Sect, hindi ko rin alam. Maraming tao ang nagkukumpulan doon sa ngayon. Lumingon si James kay Henry at Delaney, na nagsasabing, maghintay ka rito, babalik ako kaagad. Pagkatapos, tumingin siya sa alagad at sinabi, tara na. Please, sundan mo ako. Sa patnubay ng disipulo, tumungo si James sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Pakipasok, sabi ng alagad. Mabam. Tumango si James at pumasok na sa hall. Halos 100 tao ang nagtipon sa bulwagan. Doon, nakita ni James ang ilang pamilyar na mukha ang punong guro ng Welcome Academy, ang kanyang master, at syempre, ang patriarch ng Divinity Sect. Gayunpaman, hindi niya makilala ang iba. Habang papasok si James ay napako ang tingin ng lahat sa kanya. Sinong mag-aakala na ang gayong binata ay magiging pangil ng lahing demonyo? Nararamdaman ang masamang tingin, si James ay may masamang pakiramdam sa kaibuturan. Gayunpaman, nanatili siyang walang ekspresyon habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, narinig kong hinahanap mo ako, Holy Emperor. Ang banal na emperador na nakaupo sa pangunahing upuan ay tumayo at tinanong siya, James, sagutin mo kami ng totoo. Miyembro ka ba ng Demon Race? Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni James. Bago pa siya makasagot, humakbang si Yon at sinabing, huwag kang matakot, James. Sabihin mo lang sa amin ang totoo. Ang isang inosenteng lalaking tulad mo ay walang dapat ikatakot. Sapilitang kinalma ni James ang sarili at tumingin sa banal na emperador, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, banal na emperador? Isa akong disipulo ng Welcome Academy, at ang aking master ay si Sect Elder Yon Xenocrates. Paano ako magiging miyembro ng Demon Race? Paano ako nauugnay sa kanila sa anumang paraan? Malamig na sinabi ng Divine Holy Emperor, ang katotohanan na ang Mount Wolvern ang lokasyon ng Grand Tournament ay isang lihim na hindi malalaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, lumitaw ang Demon Race doon at pumatay ng maraming inosenteng buhay. Base sa investigasyon ko, member ka ng Demon Race. Ikaw ang nagpaalam sa kanila ng lokasyon. Ikaw ang naging sanhi ng hindi mabilang na pagkamatay. Hahaha, humagalpak ng tawa si James. Kakatwa, paano ko pa nagagawang makipagsabuatan sa Demon Race? Ang lahi ng demonyo ay puno ng makapangyarihang mga figure, samantalang ako ay nakarating lamang sa ranggo ng Immortal Ascension. Kahit na gusto kong makipagsabuatan sa kanila, sa tingin mo ba ay seseryosohin nila ako? Pagkatapos, itinuro niya ang banal na emperador at sinabing, ikaw naman, ay mas karapat-dapat pang pagdudahan kaysa sa akin. Ikaw ang nagtukoy sa lokasyon ng Grand Tournament. Hindi mo ba namalayan na may kampo ng Demon Race sa Mount Wolvern? O kaya naman ay pinadala mo kami doon sa aming mga pagkamatay. Inaakusahan mo ako bilang isang miyembro ng isang Demon Race, ngunit nasaan ang ebidensya para suportahan ang iyong mga pahayag? Kung tutuusin, mas malamang na ikaw ang nakipagsabuatan sa kanila. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong hall. Kalokohan. Nagdilim ang mukha ng Divine Holy Emperor habang itinaas niya ang kanyang braso. Ang malakas na enerhiya ay natipon sa kanyang palad, na nagpalipad kay James at bumagsak sa lupa. Napasok si James ng puno ng dugo. Ang banal na emperador ay malakas. Gayunpaman, hindi niya pinatay si James. Nais lamang niyang turuan siya aralin, novel drama. Nang makitang inatake ang kanyang alagad, humakbang si Yon at pinagsabihan siya, ano ang kahulugan nito? Paano ka maaaring gumamit ng karahasan? Hindi ba valid ang sinabi niya? Ikaw ang nagtukoy sa lokasyon ng Grand Tournament. Hindi ba dapat nalaman mo ang tungkol sa kampo ng Demon Race sa Mount Wolvern? Nakatayo sa tuktok ng pangunahing bulwagan, malamig na sinabi ng Divine Holy Emperor, tinuturuan ko lang siya ng leksyon sa hindi paggalang sa kanyang mga nakatatanda. Hindi siya karapat-dapat na tanungin ako. Tungkol sa ebidensyang hinihingi niya, hindi ako makakarating sa ganitong conclusion kung wala akong anumang susuporta sa aking mga pahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2320. Mga lalaki, dalhin mo sa akin ang magic mirror.
Gaya ng utos ng Divine Holy Emperor, pumasok ang ilang disipulo ng Divinity Sect habang may dalang tansong salamin. 2 metro ang taas ng salamin, at ang mga mahiwagang simbolo ay inukit dito. Sinabi ng banal na emperador, ito ay isang mahiwagang salamin. Hanggat nilinang mo ang demonic arts o demonic energy, ang lahat ay mabubunyag ng tansong salamin. Sa sandaling iyon, tumayo si James, at nasa harapan niya ang salamin. Nakatayo sa harap ng salamin, bumungad sa kanya ang liwanag na bronze. Sa sandaling iyon, umikot ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi na kayang sugpuin ang nakatagong demonic energy sa loob ng kanyang katawan, nagkatotoo ang mga thread ng demonic energy. Hindi nagtagal, binalot ng marilag na demonic energy ang kanyang katawan, novel drama. Ano? Napakalakas ng demonic energy. Nang makita ito, lahat ng nasa main hall ay tumayo at napasigaw. James, ikaw. Maging si Yon ay nagulat. Hindi naisip ni James na ang Divinity Sect ay may isang bagay na maaaring magbunyag ng kanyang demonic energy. Gayunpaman, kahit nabunyag ang kanyang sikreto, hindi siya nataranta. In the worst case scenario, hihingi lang siya ng tulong kay Sophie. Gayunpaman, hindi niya nais na mapagbintangan ng isang bagay na hindi niya ginawa. May gusto ka pa bang sabihin, James? Malamig na sabi ng Divine Holy Emperor. Hahaha, mahinang ngumiti si James at sinabing, talagang demonic body ang katawan ko. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na miyembro ako ng demon race. Walang saysay na pag-usapan ang paraan para makaalis dito. Kalmadong sabi ni James, I'm not trying to talk my way out of this. Hindi ako miyembro ng demon race. Bagkus, ako ang nagligtas sa mga nakakulong na magsasaka. To be frank, hindi ako originally from the ancient realm. Galing ako sa Earth. Maraming taon na ang nakalipas, nawalan ako ng buhay habang ako ay mahina. Gayunpaman, iniligtas ako ng isang taong gumamit ng relic ng demon race para muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Ganyan ako muling nabuhay. Pagkatapos, nakilala ko ang isang miyembro ng demon race na nagbigay sa akin ng token nang makilala ko ang aking pisikal na lakas. Noon sa Ancient Clan, dahil lamang sa kakaibang pisikal na katawan ko kaya kong natanggal ang demonic energy sa loob ng katawan ng Patriarch ng Ancient Clan. Gayunpaman, sinabi sa akin ng Patriarch na may nakipagsabuatan sa lahing demonyo upang kitilin ang kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pekain ang kanyang kamatayan upang maakit ang lahing demon na magpakita ng kanilang sarili. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Marky Tenzin ng demon race. Kaya naman nagsuot ako ng maskara at iniharap ang token na ibinigay sa akin para hadlangan ang lahing demon na ipagpatuloy ang kanilang pagpatay. Bukod dito, ako ang nagpakita na may dalang token at nagligtas sa mga nakakulong na magsasaka sa Mount Wolvern. Maaari silang maging saksi ko. Nakatingin sa Divine Holy Emperor, binigkas niya ang bawat salita, wala ba akong karapatang mabuhay dahil lang sa may demonic energy sa loob ng katawan ko. Bukod dito, ang tanging taong nakakaalam ng aking pagkakakilanlan sa sinaunang kaharian ay ang tagapagtanggol ng lahing demonyo. Bukod sa mga nakahuli sa mga magsasaka sa Mount Wolvern, walang nakakaalam tungkol sa aking demonic body. Kaya paano mo natutunan ito? Baka naman nakipagsabuatan ka sa demon race ta. Buhayin muli si Lucifer Manakam sa pamamagitan ng pag-aalay ng 100,000 inosenteng buhay. Tinanong siya ni James at buong kumpiyansa na nagsalita. Lahat ng naririto ay naruroon sa Ancient Clan noon. Nagtataka sila kung bakit biglang namatay si Farley Gideon at lumitaw ang demon race. Mukhang may nakipagsabuatan sa demon race. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2321. Dahil hindi nalihim ang demonic body ni James, ikinwento niya ang mga pangyayaring naganap sa harap ng lahat. Ang lahi ng demonyo ay nagsumikap ng husto upang buhayin ang isang tinatawag na Lucifer Manakam. Alam mo ba kung sino siya? Ang punong guro ng Welcome Academy ay humakbang at nagsabi, sabihin sa amin kung ano ang alam mo, James. Ang katarungan at katotohanan ang mananaig sa huli. Naiintindihan mo, punong guro. Nagpatuloy si James, si Lucifer Manakam ang tanging kadugo ng Demon Emperor noong sinaunang panahon. Sa labanang iyon matagal na ang nakalipas, nakita niya ang sarili niyang kamatayan. Kaya,
Tinatakan niya ang kanyang inapo sa Mount Wolvern. Ang Mount Wolvern ay palaging amoy ng demonic energy. Alam ito ng sino mang nakapunta na doon. Ang Demon Race's Protector ay nagsabi na natutunan niya ang isang sinaunang arcane art, ngunit kailangan niya ang dugo ng maraming kilalang cultivator upang alisin ang selyo na naiwan ng Demon Emperor. Wala akong ideya kung bakit ginanap ang Grand Tournament sa Mount Wolvern. Dapat may nag-ayos para dito. Nararamdaman ko rin na maaaring may nakipagkasundo sa lahing demonyo upang buhayin muli si Lucifer Manokam. Matapos malaman na maraming cultivator ang nahuli, ginamit ko ang aking demonic body para makalusot sa Demon Race Camp. Doon, nakita kong kinakatay nila ang mga magsasaka at kinukuha ng sarili kong mga mata ang kanilang dugo. Kahit na pumikit na lang ako dito, hindi ako makaupo sa gilid habang nasawi ang mga inosenteng tao. Sa mahalagang sandali, humakbang ako at ipinakita ang aking token, na tinapos ang walang kabuluhang pagpatay. Ginamit ko ang aking demonic energy para ilabas ang selyo at muling buhayin si Lucifer para iligtas ang lahat. Noon lang umatras ang Demon Race. Gayunpaman, upang maiwasang malantad ang aking pagkakakilanlan, bumalik lamang ako upang iligtas ang mga magsasaka pagkatapos ng isang araw. Isinalaysay ni James ang buong katotohanan. Ito ang buong katotohanan. Kahit na mayroon akong demonic body, hindi ako miyembro ng Demon Race. Maari kong utusan ang bawat miyembro ng Demon Race sa Ancient Realm gamit ang aking token lamang, ngunit hindi ko ginawa ang ganoong bagay. Ako ay tao. Sa bawat sandali ng aking pag-iral, nabubuhay ako upang protektahan ang mga tao. Noon sa Ancient Clan, lahat kayo ay napahamak kung hindi ko itinaya ang aking buhay. Tungkol sa dahilan kung bakit napili ang Mount Wolvern bilang lokasyon ng Grand Tournament, natatakot ako na ang Patriarch ng Divinity Sect ay may utang na paliwanag sa atin. Itinuro ni James ang Divine Holy Emperor, na nakaupo na sa kanyang upuan. Ang punong guro ng Welkin Academy ay humakbang at tumingin sa kanya, sinabing, "Banal na Emperador, sinabi sa amin ni James ang lahat ng kanyang nalalaman. Kahit na siya ay nagtataglay ng isang demonic body, iniligtas niya ang ating buhay ng paulit-ulit. Natatakot ako na may utang ka pa sa amin na paliwanag tungkol sa lokasyon ng Grand Tournament." Paliwanag. Ang banal na emperador ay ngumiti ng mahina at sinabi, "Ano ang silbi niyan? Ngayong dumating na ito, sa tingin ko ay wala nang maniniwala sa sasabihin ko. Kung ganoon, mas gugustuhin kong aminin ang aking mga ginawa." Tumayo siya. "Tama na. Ako iyon. Nakipagtulungan ako kay Marquis Tenzin upang buhayin muli si Lucifer kapalit ng pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang ng lahing demon." Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Marami ang nag-awit kaagad ng kanilang mga espada. "Alam ko na. Kasuklam-suklam na kontrabida. Pagbabayaran mo ang buhay ng aking mga alagad." May nag-awit ng kanilang espada at sumugod patungo sa banal na emperador. Sa isang kisap mata, humarap siya sa kanya at nagpakawala ng malakas na alon ng sword energy. Ito ay isang cultivator na umabot sa sage rank. Gayunpaman, dahil kamakailan lang ay naabot niya ang sage rank, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa Divine Holy Emperor. Habang kumakawi ang mga manggas ng huli, ang makapangyarihang True Essence ay nagkatotoo at nakaharang sa pag-atake. Kasabay nito, pinalipad niya ang attacker, na novel drama. Bumagsak sa lupa at samuka ng isang subo ng dugo. "Marquis, mamamatay ako kapag hindi ka nagpakita ngayon." Ang Divine Holy Emperor ay umungal. Hihi. Isang nakakatakot na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2322. Habang umaalingaw-ngaw ang snaker sa buong bulwagan, biglang lumitaw ang isang itim na aura at nagsama-sama, na bumubuo ng isang lalaking nakaitim na kapote, novel drama. Nang makita ito, ang lahat ay umatras at maingat na tinitigan si Marquis na lumitaw. "Hahaha, ang Divine Holy Emperor ay humagalpak ng tawa, tama, ako ito sa lahat ng panahon. Pero ano? Sa totoo lang, nandito si Marquis sa Divinity Sect para lipulin ang bawat cultivator dito sa isang iglap. Alam ng banal na emperador na ang kanyang mga kilos ay magdudulot ng hinala pagkatapos ng Grand Tournament. Kaya naman naghanda siya ng maaga. Maingat na tinitigan ng mga magsasaka si Marquis.
Bagamat ilan sila sa mga pinakadakilang mandirigma sa mundo, alam nila kung gaano kalakas si Marky, lalo na ang kanyang curse magic. Sa sandaling isagawa niya ang kanyang curse magic, walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nagtanong ang punong guro, ano sa palagay mo ang ginagawa mo, banal na emperador? Ako, ang Divine Holy Emperor ay malamig na ngumiti, para sa aking lakas, syempre. Ako ay stagnant sa aking ranggo sa loob ng maraming taon na ngayon. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng demonic arts maaari kong mapataas ang aking ranggo. May masamang nangyari, Patriarch. Sa sandaling iyon, sumugod ang ilang mga disipulo ng Divinity Sect at nag-aalalang nagsabi, na palibutan tayo ng isang grupo ng mga demon race. Nang marinig ito, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad. Alam ni James na mahirap ang sitwasyon. Lumilitaw na ang Divinity Sect ay nakipagsabuatan sa demon race. Kung hindi siya umalis ngayon, hindi niya magagawa sa hinaharap. Nang makitang ang lahat ay nasa isang paghaharap kay Marky, tumalikod si James at sinubukang umalis ng palihim. Aalis ka agad. Nagdilim ang mukha ni Marky habang kamakaway, pilit na hinihila pabalik si James. Pagkatapos, hinampos siya ni Marky sa lupa. Umikot ang blood energy sa loob ng katawan ni James, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Gumapang si James nang may matinding kahirapan at malamig na sinabi, sinalabag mo ba ang utos ko, Marky Tenzin? Mayroon akong supreme token ng demon race. How dare you pumatay ng isang kilalang bisita ng demon race? Pananakot ni James sa kanya. Si Marky naman ay napangisi. Sino sa tingin mo ang niloloko mo, James? Tao ka lang na nagkataong nagtataglay ng demonic body. Hindi ka magiging miyembro ng demon race. Matapos kang lipulin at kunin ang iyong token, baka malaman kung sa akin nga pala ang token. Naglakad siya papunta kay James, na paatras. Gaano kasigla? Isang tinig ang lumakas. Pagkatapos, isang tao ang pumasok sa bulwagan. Farley. Nang makita si Farley, nagmamadaling sumugod si James sa kanyang tabi. Tumango si Farley kina James at Quintina bago sinabing, James, umalis ka na kay Quintina. Wala kang dapat ipag-alala. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Marky. Marky, dahil hindi pa nakakabawi ang lakas ko, natalo mo ako sa Ancient Clan. Hayaang magsimula ang labanan, hindi ba? Gusto kong makita kung ang curse magic mo ay talagang hindi magagapi. Nakaharap kay Marky of the Demon Race, si Farley ay nagsuot ng composed look sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang buwang nakasaradong pagmumuni-muni, ang kanyang lakas ay umabot sa sukdulan nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2323. Sa hitsura ni Farley, nakahinga ng maluwag si James. Iyon ay dahil si Marky ay napakalakas na ang lahat ng naririto ay walang kalaban-laban sa kanya kahit na pinagsama nila ang kanilang lakas. Isa lang ang makakalaban sa kanya, at iyon ay si Farley Gideon na ang lakas ay bumalik sa sukdulan nito. Hindi nagtagal si James at tumalikod na para umalis. Humakbang si Marky at sinubukang agawin si James. Gayunpaman, ang bilis ni Farley ay pambihira. Sa isang kisap mata, sumulpot siya sa pintuan ng main hall at hamarang sa kanyang dinadaanan. Wearing a composed look on his face, he said coldly, "We could not fight to our heart's content the last time we fight. Hayaan mo akong subukan muli ang lakas ng curse magic mo." Pagkatapos, isang malakas na aura ang lumabas mula sa loob. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas si James sa main hall. Pagkatapos, narinig niya ang nakakabinging mga pagsabog sa likuran niya. Sa sandaling nag-away sina Farley at Marky, ang pangunahing bulwagan ay agad na nawasak. Sa takot na manatili ng isa pang segundo, nagmamadaling umalis si James at dumating sa kinaroroonan nina Henry at Delaney. Then, he ordered, may nangyari. Bumalik ka agad sa Celestial Abode. Agad namang tumalima ang dalawa. Iyon ay dahil naramdaman na nila ang nakakatakot na mga alon ng labanan mula sa pangunahing rurok ng Divinity Sect. Pumasok ang dalawa sa Celestial Abode. Sa sandaling iyon, lumabas ang bawat magsasaka sa kanilang mga silid at pinagmamasdan ang pangunahing tuktok sa di kalayuan. Anong nangyayari? Bakit may away? Nakakatakot na aura. Wala silang ideya kung bakit sumiklab ang away sa pangunahing rurok ng Divinity Sect.
Habang si Marky at Farley ay nagtataglay ng napakalaking lakas, ang mga alon ng labanan ay tumagos sa hangin habang ang mga bundok ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Marami ang nagsimulang magpanik. Pagkatapos ng ilang paghahanap, natagpuan ni James si Quintina. Nakatayo siya sa harap ng isang independenteng patio na nakatingin sa mga figures sa kalangitan. Nakakunot ang kanyang mga kilay, bamulong siya, anong nangyayari? Bakit nandito si Papa? Ay iyan ba ang lahing demonyo? Quintina. Habang siya ay nalilito, isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si Quintina at nakita si James. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang nangyari? Wala akong oras. Dadalhin kita sa Celestial Abode ngayon. Hinawakan ni James ang braso ni Quintina. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa loob ng Celestial Abode at kinaladkad si Quintina papunta sa tahanan. Boom! Mula sa malayo, isang alon ng demonic energy ang naputol sa hangin at tumama sa bundok, na agad na nawasak. Samantala, maraming cultivator ang namatay sa kamay ng demonic energy bago sila makatakas. Panipi-kuwit-panipi. Nagsalubong ang kilay ni James. Paano niya nalang ipaubaya ang mga ito sa sarili nilang kapalaran? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, ang Celestial Abode ay lalong lumaki. Hindi nagtagal, nag-transform ito sa isang tirahan. 100 metro ang taas na lumutang sa hangin. Pagkatapos, bumukas ang gate, novel drama. Nakatayo sa himpapawid, sumigaw si James, bilisan mo, pumasok ka sa gininto ang pinto. Nang makita ang gininto ang Celestial Abode na lumulutang sa himpapawid, nag-atubili ang mga nagtatakang magsasaka. Saglit, gayunpaman, habang nararamdaman nilang lumalakas ang battle aura, nagmamadali silang sumugod patungo sa Celestial Abode. Hindi nagtagal, nasa loob na sila ng bahay. Inimbak ni James ang Celestial Abode at tumalikod para umalis. Swoosh! Si Marky, na nasangkot sa isang matinding labanan laban kay Farley, ay nag-ambala nang makita niyang tumakas si James. Pagkatapos, isang itim na aura ang sumugod kay James. Ang itim na aura ay patuloy na nagbabago at nabuo ang ilang mga sinaunang at komplikadong mga simbolo na nagtataglay ng misteryoso at malalim na kapangyarihan. Habang dinadamdam ng mga simbolo si James, naramdaman niyang nakulong siya sa hangin at hindi man lang makatalyze ang true energy. Nang ang mga itim na simbolo ay bumaba mula sa langit at malapit nang bumangga kay James, lumitaw ang punong guro. Ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad, at pinalihis niya ang mga itim na simbolo. Samantala, nawala ang pressure kay James. Tiningnan siya ng punong guro at sinabing, umalis ka na, James. Sumunod naman si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2324. Iyon ay dahil hindi siya maaaring makialam sa labanan sa pagitan ng mga superpower. Sa tulong ng punong guro, nagmamadali siyang umalis. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng Divinity Sect. Gayunpaman, ang buong lugar ay napapaligiran ng isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo sa himpapawid ang tagapagtanggol ng lahing demonyong si James na nakatagpo sa Mount Wolvern. Hindi ako makaalis ngayon. Namutla ang mukha ni James. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Muli siyang bumalik sa Divinity Sect. Gayunpaman, sumiklab ang isang matinding labanan. Ang Patriarch ng Divinity Sect ay nakipagsanib puwersa kay Marky Tenzin upang labanan ang iba pang mga magsasaka. Nawasak ang Mount Divinity. Napakalaki ng battle aura na maging ang dugo ni James ay nanlamig. Hindi siya naglakas loob na gumala. Pagkatapos sumisid sa isang tumpok ng mga durog na bato, pumasok siya sa Celestial Abode, na unti-unting lumiit hanggang sa ito ay kasing laki ng butil ng buhangin na nakatago sa ilalim ng mga guho. Kasabay nito, maraming magsasaka ang natipon sa loob ng Celestial Abode. Baka sa mukha nila ang pagtataka dahil hindi nila alam ang nangyari. Sa bundok sa labas ng lungsod, nagkatinginan ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw si James. Agad na nagsilapitan ang lahat sa kanya. Anong nangyayari, James? Kabilang sa kanila si Harold Carmelo, ang Grand Supernatural ng Divinity Sect, at iba pa gaya ni na Loki Zabi, Demetrius Lev, at Quintina. Sa sandaling lumitaw siya, mahigpit na hinawakan ni Quintina ang kanyang braso. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, James. Wow,
Huminahon ka. Marahang tinapik ni James ang kamay ni Quintina at sinabing, ang isang babae ay dapat maging banayad, kung hindi, hindi ka makakapag-asawa. Bumitaw si Quintina sa pagkakahawak niya at sinabing, cut the *P and tell me what's going on. Nakatuon ang tingin ng lahat kay James, na nagsalaysay ng sunod-sunod na mga pangyayari mula sa kung paano niya iniligtas si Farley Gideon sa Ancient Clan, kung paano natakot si Marky Tenzin sa kanyang token, hanggang sa sabuatan ng Divinity Sect. Ano? Ikaw ba lahat noon? Natigilan si Quintina. Ang ilan na nag-aalinlangan ay nagsabi, paano ito mangyayari? Ang Divine Holy Emperor ay isang iginagalang na figure sa sinaunang kaharian. Paano siya nakipagsabuatan sa Demon Race? Sabi ni Harold, tama, hindi ako naniniwala sa iyo. Ang aking amo ay hindi ganoong klaseng tao. Malamig na sabi ni James, are you guys dumb or what? Siya ang pumili ng lokasyon ng Grand Tournament. Hindi ba niya talaga alam na may kampo ng Demon Race sa Mount Wolvern? Halatang pinadala niya kami sa aming kamatayan. Kung hindi dahil sa akin, matagal na kayong namatay. At saka, pinalibutan na ng Demon Race ang Divinity Sect. May ideya ka ba kung gaano kahigpit ang labanan sa labas? Dahil ayaw nang pahabain pa ni James ang pag-uusap, bumaba si James sa bundok at nagtungo sa lungsod, novel drama. Hinabol siya ni Quintina at hinawakan ang kanyang braso, nakikiusap, James, kailangan mong iligtas ang aking ama. Nang marinig ito, tumigil si James sa kanyang paglalakad at sinabing, tiyak na banibiro mo ako. Ang iyong ama ang pinakadakilang figure sa sinaunang kaharian, samantalang kamakailan lamang ay naabot ko ang ranggo ng Immortal Ascension. Hindi ko pa naabot ang mage rank. Walang ideya si James kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit hindi niya nais na alalahanin ang kanyang sarili sa mga gawain sa labas ng mundo. Dahil wala siyang gustong mamatay, ayaw niyang umalis sa Celestial Abode. Ang sandali. Gumawa siya ng kahit isang hakbang palabas, madali siyang malipol ng Demon Race. At least masisiguro niya ang sarili niyang kaligtasan sa pamamagitan ng pananatiling nakatago sa loob. Batay sa kanyang plano, aalis lamang siya sa Celestial Abode pagkatapos naligtas na sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2325. Kung tungkol naman sa kapalaran ng lahat sa labas, walang pakialam si James. Hindi siya isang tagapagligtas. Tulad ng para sa mga magsasaka dito, iniligtas lamang niya ang mga ito nang hindi sinasadya sa saklaw ng kanyang mga kakayahan. Dahil ito ang Celestial Abode, nawala si James at muling nagpakita sa mansion ng City Lord sa isang iglap. Nang isang mata, James, tinadyakan ni Quintina ang kanyang mga paa. Samantala, nasa looban ng City Lord's mansion sina Henry at Delaney. Kahit na pumasok ang dalawa sa Celestial Abode, wala silang ideya kung ano ang nangyari. Pumasok si James. Agad na tumayo si Delaney at nagtanong, anong problema, James? Anong nangyari sa labas? Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Nang marinig nila ito, sa wakas ay naunawaan na nila. Sinabi ni James, ang sinaunang kaharian ay nasa kaguluhan, at malaki ang posibilidad na ang lugar na ito ay maaaring masakop ng lahing demon. Samantala, ang aking pagkakakilanlan ay nalantad, at ang lahing demonyo ay nais na lipulin ako. Hindi na ako makakatagal dito. Kapag natapos na ang laban sa labas, hahanap ako ng pagkakataon na umalis. Novel drama. Dumating siya sa sinaunang kaharian upang maghanap ng isang lugar upang linangin sa kapayapaan. Ngayon, hindi na siya maaaring manatili dito. Magagawa niyang manatili kung nanalo si Farley. Gayunpaman, kung siya ay matalo, si James ay kailangang tumakas. Sa mga sumunod na araw, binigyang pansin ni James ang labanan sa labas. Dahil siya ang Panginoon ng Celestial Abode, naramdaman niya ang sitwasyon sa labas, kung saan naganap ang isang matinding at nakakatakot na labanan. Nakipagsabuatan ang Divine Holy Emperor sa Demon Race at isinakripisyo pa ang buong Divinity Sect sa makuha ang paraan ng paglilinang ng lahing demon. Sa pamumuno ni Farley, nakipaglaban ang mga magsasaka mula sa buong mundo. Gayunpaman, ang lahing demonyo ay may Marky Tenzin, ang banal na emperador, ang tagapagtanggol, at marami pang iba. Kahit gaano pa kalakas si Farley, unti-unting nawalan ng lupa ang mga magsasakang lumaban sa tabi niya.
Pagkatapos ng ilang araw ng labanan, ang Ancient Realm ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Sa huli, napagtatanto na ang pagkatalo ay hindi maiiwasan, si Farley ay tumakas kasama ang ilang mga magsasaka. Ang Divinity Sect ay naging mga durog na bato, habang ang mga bundok ay nagkawatak-watek. Ang banal na emperador ay natatakpan ng mga sugat, at nawala ang isang braso niya. Sa sandaling iyon, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa mga durog na bato at pinagaling ang kanyang mga sugat. Samantala, si Marky at ang tagapagtanggol ay nakatayo sa tabi niya. Naglilinis din sa larangan ng digmaan ang ilang miyembro ng Demon Race. Sinabi ni Marky, tagapagtanggol, bagamat nabigo kaming ganap na lipulin si Farley at ang iba pa, sila ay malubhang nasugatan at hindi na nagbabanta sa amin. Bahagyang iwinagayway ng tagapagtanggol ang kanyang kamay at sinabing, hindi ngayon ang oras para magdiwang. Ang aming susunod na layunin ay ang Welcome Academy. Kapag nalipol natin sila, magpapatuloy tayo sa Ancient Clan. Kapag nangyari iyon, ang sinaunang kaharian ay nasa ating mga kamay. At kapag nailabas na ang selyo, sasakupan natin ang Earth. Nag-uulat, sa sandaling iyon, isang miyembro ng Demon Race ang lumapit sa kanila at lumuhad, sa kabila ng paghahanap sa mga guho, wala kaming nakitang bakas ni James Caden. Nang marinig ito, ikinunot ng Protector ang kanyang mga kilay at sinabing, nandito siguro siya sa isang lugar. Napapalibutan na namin ng tuluyan ang lugar. Walang paraan para makaalis siya. Sabi ni Marky, habang nakikipaglaban kami kay Farley Gideon, napansin ko ang isang gininto ang gusali sa himpapawid kung saan marami ang samilong. Kung tama ang hula ko, dapat iyon ang yaman ni James. Dapat nakatago siya sa loob nito ngayon din. Nagdilim ang mukha ng tagapagtanggol habang sinabi niya, dapat mamatay si James Caden. Bagamat mayroon siyang katawan ng demonic at nakuha ang pagkilala ng ilan sa lahing demonyo, pati na rin ang pagkakaroon ng Supreme Token, inutusan ako ng aking mga nakatataas na kitilin ang kanyang buhay. Nagkaroon ng interes sa kanya ang Azurin Clan, ngunit masama ang pakikitungo ng clan sa amin, ang Hadin Clan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2326. Ipinaalam ng tagapagtanggol sa lahing demonyo ang bagay na ito gamit ang arcane art. Gayunpaman, ang lahing demon ay nahahati sa maraming angkan. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang Hadin. Angkan, samantalang ang angkan ni Marcelo ay ang Azurin Clan. Dahil nagmamayabang si James gamit ang token ng Azurin Clan sa harap ng Hadin Clan, kailangan niyang pagbayaran ang insultong ito. Hanapin mo siya kahit kailangan mong suklayan ang bawat sulok ng mga durog na bato. Pagkatapos, marami ang nagsimulang maghanap kay James. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi nila siya mahanap. Parehong alam ng tagapagtanggol at ni Marky na si James ay tiyak na narito sa isang lugar. Kaya, tumayo sila sa himpapawid at nagsagawa ng nakakatakot na arcane arts, walang tigil na binomba ang lugar sa loob ng 10 araw bago huminto. Samantala, humihigop ng alak si James sa Celestial Abode. Nang maramdamang hangina na ang pambobomba sa labas, ngumiti siya ng mahina at sinabing, mukhang wala na sa pasensya ang lahing demonyo, novel drama. Tanong ni Henry, kailan sila aalis? Hawak ang baso ng alak sa kanyang kamay, sinabi ni James, hindi na kailangang magmadali. Maghihintay pa tayo ng ilang araw. Hindi pa umaatres ang Demon Race. Mawawalan ako ng buhay kung aalis ako ngayon sa Celestial Abode. Sa sandaling iyon, lumapit si Delaney sa kanila, James, si Quintina ay nasa mansion ng City Lord. Oh, tumayo si James at tinungo ang gate ng City Lord's mansion. Habang tinutulak niya ang pinto ay nakatayo sa labas ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit. Nang makita ni Quintina si James, hindi napigilan ni Quintina na magtanong, James, kumusta ang sitwasyon sa labas ngayon? Nang marinig ito, napataas ang kilay ni James at sinabing, tapos na ang laban. Ang iyong ama ay natalo. Ano? Natigilan si Quintina. Nagmamadaling sabi ni James, huwag kang mag-alala, hindi siya patay. Tumakas siya sa Divinity Sect kasama ng ilan pang mga cultivator. Samantala, ang Divinity Sect ay naging isang tumpok ng mga durog na bato. Kung tama ang hula ko, malapit nang kumilos ang Demon Race laban sa Welcome Academy, ang Ancient Clan, at marami pang makapangyarihang sekta ng Ancient Realm.
Sa lalong madaling panahon, ang lahing demon ay sasakupan ang sinaunang kaharian. Nang marinig ito, napuno ng pangangilabot si Quintina. Sinulyapan siya ni James at inaliw siya, sa sobrang hina ng iyong lakas, wala ka nang magagawa sa ngayon. Wala kang pagkakataon laban sa makapangyarihang mga figure ng demon race. Inutusan ako ng iyong ama na alagaan ka ng mabuti. Balak kong bumalik sa Earth sa lalong madaling panahon. Kung gusto mo, maaari kang manatili dito sa loob ng Celestial Abode. Kapag bumalik ako sa Earth, pakakawalan na kita. Masasabi niyang nag-aalala siya sa kanyang ama at sa Ancient Clan. Gayunpaman, kung babalik siya sa Ancient Clan ngayon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa Demon Race kung aatake sila. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James para umalis, patungo sa bundok sa labas ng lungsod. Iyon ay dahil may grupo pa ng mga magsasaka doon. Ngayon, kailangan niyang ipaalam sa kanila ang sitwasyon sa labas. Sumunod si Quintina malapit kay James. Dapat may magagawa ka, James, sabi niya. Nagawa mong takutin sila sa pamamagitan ng paggamit ng token noon. Bakit hindi mo magagamit iyon muli? Huminto si James at tumingin kay Quintina sa likuran niya, sinabing, MS. Quintina, hindi mo ba masyado akong pinapahalagaan? Lakas ng konti, wala na akong magagawa. At saka, naghihingalo din akong malaman kung bakit nila hinahabol ang buhay ko. Talagang naguguluhan siya. Noon, kinilala siya ni Lucifer. Kung hindi, hindi siya makakaalis sa Mount Wolvern. Kung ganoon, bakit siya sasalakayin ng lahing demonyo? Maaaring ang tagapagtanggol at si Marky ang humahabol sa buhay ko. Bulong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2327. Naniniwala si James na ito ay malamang na senaryo. Iyon ay dahil sinabi sa kanya ni Lucifer na sa pag-amin lamang ng kanyang ama na ang kaluluwa ni James ay nagawang sumanib ng walang kamali-mali sa kanyang pisikal na katawan. Kaya, walang paraan na gustong puntahan ni Lucifer pagkatapos ng kanyang buhay. Ginawa nitong pangunahing pinaghihinalaan ang Protector at Marky. Gayunpaman, wala na itong kinalaman kay James. Ngayon na ang sinaunang kaharian ay malapit ng masakop ng lahing demonyo, hindi na siya mananatili rito. Sa katunayan, ang pananatili dito ay mas mapanganib kaysa sa pagbabalik sa Earth. Nagtungo si James sa bundok sa labas ng lungsod. Doon, 10,000 mga magsasaka ang nagtipon. May orihinal na 100,000 sa kanila, ngunit marami ang namatay sa Mount Wolvern, at ang ilan ay nasangkot sa labanan sa Divinity Sect. Kaya, humigit kumulang 50,000 lamang sa kanila ang natitira. Nang makitang papalapit sa kanila si James ay tumayo sila. Dumating si James sa taluktok ng bundok at tumingin sa kanila, isinalaysay ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Ito talaga ang nangyayari sa labas. Kapag ligtas nang umalis, iiwan ko ang Celestial Abode kasama mo. Gayunpaman, ang iba ay nakasalalay sa iyo pagkatapos nito. Humakbang si Harold at tumingin sa kanya. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, talaga bang nagsasabi ka ng totoo, James? Sinulyapan siya ni James at sinabing, bakit? Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Umiling si Harold at sinabing, hindi, ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Bagamat wala akong masyadong alam tungkol sa aking Panginoon, sa tingin ko ay hindi siya masamang tao. Walang paraan na nakipagsabuatan siya sa Demon Race. Haha, mahinang ngumiti si James at sinabing, isinakripisyo ng Divine Holy Emperor ang buong Divinity Sect para makuha ang paraan ng cultivation ng Demon Race. Ngayon, ang sekta ay naging isang tumpok ng mga durog na bato, at karamihan sa mga alagad ay patay na. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Harold. Nagpatuloy si James, dapat kang mag-ingat sa isang katulad niya. Galing ka sa Earth, tanong ni Harold, novel drama. Oo, may problema ba? Malamig na sinabi ni James, sa totoo lang, isang sect elder ng Divinity Sect ang nagtungo sa Earth. Upang makuha ang aking paraan ng paglilinang, gumawa siya ng isang hakbang laban sa akin. Kaya nga ako tumakas dito sa Ancient Realm. Simula noon, naisip ko na walang mabubuting tao sa Divinity Sect. Naalala niya ang mga pangyayari sa Earth. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Kapag nakakuha ako ng sapat na lakas, sumusumpa ako na lipulin si Yuvan Zymir, ang elder ng sekta ng Divinity Sect. Sa sandaling iyon, sinabi ni Quintina,
James, dalhin mo ako sa Earth. Pinag-isipan niyang mabuti ang bagay na iyon. Si Quintina ay ganap na walang magawa sa sinaunang kaharian. Dahil ito ay isang labanan sa pagitan ng mga superpower, wala siyang magagawa para tumulong. Kahit na mapuksa ang Ancient Clan, wala siyang magagawa kundi pumikit. Ngayon, ang tanging opsyon na mayroon siya ay ang maglakbay sa Earth, ang core ng mundo. Bukod dito, ang Earth ay puno na ngayon ng mga makapangyarihang figure, at ito ang perpektong pagkakataon upang makipagkompetensya para sa Providence. Kahit na siya ay medyo mahina kaysa sa iba pang mga magsasaka, siya ay may napakalaking potensyal. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang grand supernatural. Ang tanging kulang sa kanya ay oras. Maya-maya, babangon siya. Para naman kay Farley, naniniwala siyang hindi basta-basta kikilos ang kanyang ama. Isa pa, ayaw ng kanyang ama na may mangyari sa kanya sa sandaling ito. Oo naman, walang problema. Napangiti ng mahina si James at sinabing, masiglang lugar ngayon ang Earth. Bago ako dumating sa Ancient Realm, mayroon ng mga natural na sakuna sa Earth. Pagkatapos ay dumating ang unang Providensya, na kung saan ang mga magsasaka mula sa 3,000 Silk Realms ay dumating upang makipagkompetensya. Pagkatapos, ipinagmalaki niya, sino ang mag-aakala na ako ang nakakuha ng Providensya pagkatapos ng unang kalamidad. Nalantad na ang pagkakakilanlan ni James at ang sikreto ng kanyang demonic body. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2328. Wala na siyang pakialam sa pagbubunyag ng sikreto ng Infinity Steles. At saka, kahit kumalat ang balita, hindi na siya natatakot sa kahit ano. Sa sandaling bumalik siya sa Earth, walang mga superpower doon. Sa kanyang lakas, madali niyang nalalabanan ang mga magsasaka ng 3,000 mundo. Ikaw, natigilan si Quintina. Bilang anak ng pinakadakilang tao sa sinaunang kaharian, alam niya na ang 4 na kalamidad ay lilito sa Earth, na ang bawat isa ay sinusundan ng isang Providence. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nauna sa kanya ang siyang nakakuha ng Providence ng First Calamity sa Earth, novel drama. No wonder na ganito kakahanga-hanga. She murmured. Hindi kapanipaniwala ang lakas ni James. Noong una siyang dumating sa sinaunang kaharian, siya ay mahina at hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakayanan niya ang mga galaw ni Hayden Salvatore. Pagkatapos, kahit si Harold sa kanyang buong lakas ay hindi makakalmot sa kanya. Ang bilis ng cultivation na ito ay hindi maisip para sa kanya. Kahit na siya ay isang grand supernatural na nagtataglay ng napakalaking potensyal, ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi maihahambing sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagmamayabang, hindi na nagsalita si James at bumaba na sa bundok. James, boses ni Harold ang nanggaling sa likuran. Lumingon sa kanya si James at nagtanong, anong problema? Huminga ng malalim si Harold at sinabing, maaari mo rin ba akong dalhin sa Earth? Gusto mo rin bang pumunta? Oo, malungkot na tumango si Harold. Kahit na siya ay isang grand supernatural, siya ay isang mababang loob. Bilang anak ng isang maharlika at kanyang may bahay sa isang bansa sa sinaunang kaharian, ang kanyang ina ay pinatay sa kanyang kapanganakan. Iniwan niya ang kanyang pamilya upang mag-isa na magtanim, nagtitiis sa mga paghihirap sa daan, lahat para sa kapakanan ng pag-angat sa kapangyarihan balang araw. Matapos sumali sa Divinity Sect, naisip niyang malapit na niyang marating ang rurok ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sekta. Hindi na siya maaaring manatili sa Divinity Sect. Siya ay isang grand supernatural, isang henyo sa kanyang panahon. Nais niyang magtungo sa Earth at makipagkompetensya para sa Providence upang ang kanyang lakas ay tumaas. Siyempre pwede. Tumango si James at tumingin sa iba, kaya kong dalhin ang lahat sa Earth. Sa totoo lang, madali kang makakadaan sa selyo ng mag-isa. Sa paglitaw ng Providence sa Earth, ang selyo ay hamina. Hanggat wala ka pang 100 taong gulang at nagtataglay ng napakalaking lakas, madali kang makakarating sa Earth. Earth, kalimutan mo na. Hindi pa rin ako makakalaban para sa Providensya sa aking kasalukuyang lakas. Ang mga Providence ay nabibilang sa mga henyo. Wala silang kinalaman sa akin. Hindi ako pupunta. Maraming nag-usap. Hindi nila gustong pumunta sa Earth. Para sa kanila, hindi nila magagawang makipagkompetensya para sa Providence pa rin.
Walang sinabi si James. Ipinaalam niya sa kanila ang sitwasyon sa labas. Kung tungkol sa kanilang desisyon, wala siyang pakialam. Pagkatapos umalis sa lugar na ito, bumalik siya sa sentro ng lungsod ng Celestial Abode. Doon, matiyagang naghintay siya habang sinusubaybayan ng mabuti ang labas ng mundo. Hindi nagtagal, lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata. Matapos niyang hindi na maramdaman ang presensya ng demon race sa labas, umalis siya sa Celestial Abode at lumitaw sa isang tumpok ng mga durog na bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2329. Si James ay lumitaw sa Divinity Sect, na naging isang tumpok ng mga durog na bato. Pagkatapos, muling bumalik ang Celestial Abode sa pagiging singsing sa kanyang daliri. Dahil nag-aalala siya na hindi umalis ang demon race, sinilip niyang mabuti ang kanyang paligid at nagpatuloy ng may pag-iingat. Gaya ng inaasahan, may isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit na nakaistasyon sa labas ng guho. Nagpalit siya ng direksyon. Gayunpaman, saan man siya magpunta, napagtanto niya na ang buong lugar ay napapaligiran ng lahing demon. Wala siyang paraan palabas. Dapat ay natukoy ng tagapagtanggol na siya ay nanatiling nakatago sa mga guho. Gayunpaman, hindi nila siya mahanap pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya naman kinulong na lang nila ang lugar. Ano ang dapat kong gawin? Nag-iisip, umupo si James sa lupa sa ilalim ng malaking bato. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Ilang miyembro ng demon race ang nagpapatrol sa lugar. Pinigilan ni James ang kanyang aura at itinago ang sarili. Sa sandaling lumitaw siya ay walang humpay na hahabulin ng hindi mabilang na mga kaaway. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang garantiya na makakaligtas sa mabangis na pagsalakay. Naglakas loob na lamang siyang huminga nang makalayo na ang mga yabag. Nang iangat ni James ang kanyang ulo at sumulyap sa bitek sa langit, nag-isip siya, wala na ba akong pagpipilian kundi bumalik sa Earth sa pamamagitan ng selyo? Iyon lang ang available niyang opsyon sa ngayon. Gayunpaman, maraming mga magsasaka sa loob ng Celestial Abode ang tumangging maglakbay sa Earth. Nasa isip din niya ang Dragon Abyss. Ang alam niya lang ay isa itong lugar na matagal nang umiral mula pa noong unang panahon. Ang Dragon Abyss ay magbubukas ng isang beses bawat 50 taon, at 10 lamang ang papayagang makapasok sa bawat pagkakataon, novel drama. Ang pagpasok sa Dragon Abyss ay magbibigay daan kay James na makakuha ng napakalaking benepisyo. Nagtago sa ilalim ng malaking bato, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa Dragon Abyss. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pinili niyang talikuran ang mapang-akit na kaisipan. Kung hindi ako nagkakamali, ang Ancient Realm ay dapat na halos masakop na ng demon race sa ngayon. Nangangahulugan ito na ang Dragon Abyss ay walang limitasyon para sa akin. At saka, halos 1 taon na akong umalis sa Earth. Iniisip ko kung ano ang sitwasyon doon ngayon. Baka lumabas na yung second calamity, James murmured. Iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, naisipan niyang tumawid sa fissure upang lisanin ang sinaunang kaharian. James. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa loob ng Celestial Abode. Si Sophie iyon. Nagmamadaling nagtanong si James, anong meron? Pagkatapos, lumitaw ang isang scroll mula sa loob ng Celestial Abode. Hawak ang balumbon sa kamay, tinanong ni James, ano ito? Sabi ni Sophie, ito ay isang anteng-anteng na ginawa ko. Sa pamamagitan ng pagkatulize ng anteng-anteng, maaari mong masira ang kawalan at muling lumitaw sa ibang lugar. Iyon ay dahil hindi ka makakaalis sa sinaunang kaharian ngayon. Bakit? Nalilitong tanong ni James, bakit hindi ako makaalis sa sinaunang kaharian? Sabi ni Sophie, hindi ko talaga masabi kung bakit. Kapag naabot ko na ang aking ranggo, kahit papaano ay nakikita ko na ang ilang mga kapalaran. Nararamdaman kong may mawawala sa iyo kung aalis ka sa Ancient Realm ngayon. Ano ang mawawala sa akin? Tanong ni James. Sabi ni Sophie, hindi ko rin alam. Tandaan lamang na ang kapalaran ay itinakda. Noon tayo ay nasa Earth, pinunit ko ang selyo at pinayagan kang umalis. Gayunpaman, napunta ka sa sinaunang kaharian. Ito ang tadhana. Kumunat ang noo ni James at sinabing, ano ba ang pinagsasabi mo? Dahil sinabi iyon ni Sophie, alam niyang hindi siya makakaalis ngayon, ngunit ano ang eksaktong mawawala sa kanya.
Hindi ito maisip ni James, at hindi rin ito mailarawan ni Sophie ng detalyado. Sa pagtingin sa scroll sa kanyang kamay, nakatulize niya ang true essence, na dahan-daang tumagos sa scroll. Sa sandaling iyon, kumikinang at nabuhay ang mga mahiwagang simbolo sa scroll. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa loob ng scroll. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2330. Binalot siya ng enerhiya, at nawala siya ng walang bakas. Ramdam ni James na lumabo ang kanyang paningin. Nang muli siyang lumitaw, nakarating siya sa hindi kilalang lugar. Ang tumpok ng mga durog na bato ay naglaho, napalitan lamang ng magagandang tanawin. Sa pagtingin sa mga bundok at ilog sa harap niya, nakahinga ng maluwag si James at bamulong, sa wakas, umalis na ako sa Divinity Sect. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, iniisip ko kung ang lahi ng demonyo ay gumawa ng hakbang laban sa Welcome Academy at sa Ancient Clan. Iniisip ko kung kumusta na si Melanie sa Welcome Academy. Sa sandaling iyon, naisip niya si Melanie, ang babaeng nagligtas sa kanya noong una siyang dumating sa sinaunang kaharian. Nagplano siyang magtungo sa Welcome Academy sa ngayon para tingnan. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis at tinungo ang direksyon ng Welcome Academy. Naglakbay siya ng ilang araw. Matapos ganap na lisanin ang rehiyon ng Divinity Sect, binuksan niya ang Celestial Abode at inilabas ang lahat sa loob. Ligtas ka na ngayon. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Sabi ni James. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, James. Salamat. Tatandaan ko ang ginawa mo para sa akin. Maraming umalis pagkatapos magpasalamat kay James. Di nagtagal, sina Quintina at Harold na lang ang natira. Tumingin si Harold kay James at nagtanong, hindi ka ba babalik sa Earth, James? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ngayon, babalik ako kapag naging malakas na ako. Pagbalik ko sa Earth, lilipulin ko ang Sect Elder ng Divinity Sect. Kung ganoon, pupunta ako ngayon sa Earth. Inangat ni Harold ang kanyang ulo at tumingin sa bitek sa langit bilang pag-asa. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, regardless, I owe you my thanks. Kung hindi dahil sa iyo, pinatay na sana ako sa Divinity Sect. Pupunta ako sa Earth at hihintayin kita doon. Hindi ko makakalimutan ang laban natin sa Mount Wolvern. Mabuhay ito at bumalik sa Earth. Balang araw, matatalo kita. Nagtiwala si Harold. Siya ay isang grand supernatural na hindi kailanman natalo ng sinuman. Masasabi ni James na hindi masamang tao si Harold. Pinag-isipan niya ito at sinabing, pagdating mo sa Earth, huwag kang mag-leak ng anumang impormasyon tungkol sa akin sa sinuman, lalo na sa Divinity Sect. Kung maaari, magtungo sa Wormstead at hanapin ang aking asawa, si Thea Callahan, at sabihin sa kanya na ako ay ligtas at maayos. Tandaan mo, si Thea lang ang sabihin mo at wala nang iba. Nagtiwala siya kay Harold. Kahit na-miss na niya si Thea, hindi siya nakabalik sa ngayon. Dahil dito, maaari lamang niyang hilingin kay Harold na sabihin sa kanya ang kanyang salita. Tumanggo si Harold at sinabing, sure, I will convey your message to her. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ni na James at Quintina, ang kanyang katawan ay pumasok sa bitek, at siya ay nawala sa kanila. Tingnan. Pagkaalis ni Harold, tumingin si James kay Quintina at nagtanong, hindi ka rin ba pupunta? Si Quintina ay nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang curvaceous figure at maseselang features ay nagsilbing accentuate lang sa kanyang beauty. Sumulyap kay James, tinanong niya, bakit? Sinusubukan mo akong itaboy ngayon? Hindi, nagkakamali ka. Napangiti ng mapait si James at sinabing, I mean, bakit ako? Nagpaplano akong bumalik sa Welcome Academy para tingnan. Baka kalagkarin mo ako pababa kapag sinundan mo ako. Napaawang ang labi ni Quintina. Kahit na siya ay isang grand supernatural, siya ngayon ay isang pabigat kay James. Siya lamang ang mangangahas ng ganoong bagay sa buong mundong ito. Kung gayon, papasok lang ako sa Celestial Abode. Bahagyang hinaplos ni Quintina ang nakakalat na itim na buhok sa kanyang balikat, namumula ang kanyang glamorous na mukha. Sabi niya, agad akong nakipag-usap kay Delaney sa sandaling pumasok ako sa Celestial Abode. I'll chit-chat with her inside and maybe even cultivate following Sophie's guidance.
Habang si Quintina ay nasa loob ng Celestial Abode noong nakaraang buwan, mas naging pamilyar siya kay Delaney. Alam na rin niya ngayon ang kapangyarihan ni Sophie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2331. Mahigpit itong hiniling ni Quintina, kaya walang pagpipilian si James kundi pasukin siya sa Celestial Abode. Pagkatapos, tumalikod si James at umalis. Matapos matukoy ang direksyon, mabilis siyang sumulong. Nalikna ang itsura niya. Kung lumibot siya sa Ancient Realm ng ganito, maaaring matuklasan ang kanyang kinaroroonan. Kaya gumawa siya ng maskara. Ito ay isang kulay pilak na maskara na nakatago sa kalahati ng kanyang mukha. Tanging ang ibabang kalahati ng mukha niya ang nakikita. Makalipas ang isang araw, nagpakita si James sa isang lungsod. Dahil hindi siya pamilyar sa Ancient Realm, kailangan niyang bumili ng mapa para mahanap ang Welcome Academy, novel drama. Kahit na siya ay kasalukuyang magsasaka, kailangan pa rin niyang kumain. Ito ay isang ugali na kinuha niya sa Earth. Pagkaraan ng ilang saglit na hindi kumain, parang may nawala sa kanyang puso. Ang lungsod sa sinaunang kaharian ay medyo maunlad. Nagkaroon ng maraming foot traffic. Sa isang restaurant sa lungsod, dahan-daang ninanamnam ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit at kalahating pilak ang ilang masasarap na pamasahe sa isang sulok. Maraming tao ang nagkukumpulan sa restaurant at walang ginagawang daldalan. Narinig mo ba? Nawasak ang Divinity Sect. Ma'am, alam ko. Narinig ko na nawasak ito ng Demon Race. Pinalibutan at inatake ng Demon Race ang Divinity Sect. Ang labanan ay sinalihan ng napakalakas na mga magsasaka mula sa sinaunang kaharian, ngunit lahat ay namatay. Ang mga taong nagtipon ay kadalasang nag-uusap tungkol sa Divinity Sect. Gayunpaman, walang nakakaalam sa katotohanan sa likod ng pangyayari. Matapos marinig ang lahat ng ito, walang sinabi si James at kumuha ng isang espiritual na berry mula sa Celestial Abode. Casual niya itong inihagis sa mesa bilang bayad sa kanyang pagkain. Lumabas siya ng restaurant, pumunta sa isang grocery store sa lungsod, at bumili ng detalyadong mapa ng Ancient Kaharian. Nang makalabas na siya ng syudad, mataman niyang tiningnan ang hawak niyang mapa. Matapos matukoy ang kanyang lokasyon, natuklasan niya na medyo malayo ito sa Welcome Academy. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas, aabutin siya ng halos 10 araw bago makarating kung maglakbay siya ng mabilis hanggat kaya niya. Sana ay maayos ang Welcome Academy. Tinupi ni James ang mapa at nagmamadaling umalis. Sa sumunod na 10 araw o higit pa, mabilis na naglakbay si James. Ang Welcome Academy ay ang pinakamakapangyarihang akademya sa larangang ito. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa Divinity Sect, sa katunayan, ito ay mas makapangyarihan. Malapit sa Welcome Academy ay isang lungsod din. Ang pangalan nito ay Moonlit City. Dumating si James sa Moonlit City. Gayunpaman, ang dating mataong lungsod ay naging isang ghost town. Walang mahahanap sa malawak na lungsod. Clip-clop, clip-clop. Ang tunog ng mga yabag ay nagmula sa malayo. Si James, na nakatayo sa lungsod, ay lumingon upang tumingin. Sa di kalayuan, may paparating na kabalyero. May humigit kumulang 50 kabalyero, lahat ay mandirigma sa mga kabayo at nakasuot ng baluti. Sumunod ang mga mandirigma kay James at pinalibutan siya. Malamig na sumigaw ang general na nangunguna, "Sino ka? Ano ang nagdala sa iyo sa Moonlit City?" Alam na alam ni James na ang Moonlit City ay pinamamahalaan ng Welcome Academy. Ang mga magsasaka ng Moonlit City ay inilikas, at ilang mandirigma na lamang ang natitira upang magpatrolya. Ibig sabihin, bumalik na si Farley, ang punong guro, at ang iba pa. Bilang pag-iingat laban sa Demon Race, inilikas na nila ang lahat. Alam din ni James na ang mga ito ay mga mandirigma ng Welcome Academy. Tinanggal niya ang maskara niya at ipinakita ang mukha niya. Sa pagtingin sa mga mandirigma, sinabi niya, "Ako si James Caden, isang disipulo ng Sect Elder Yon Xenocrates ng Welcome Academy. Nakatakas lang ako sa Divinity Sect." James Caden. Bahagyang natigilan ang mandirigmang nangunguna. Malinaw na narinig niya si James. Gayunpaman, hindi niya ito nakita kailanman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2332. Maghintay. Inalis ng mandirigmang nangunguna ang mahabang espada na hawak niya, inabot,
at may ilang simbolo ang lumitaw sa kanyang palad. Kaagad pagkatapos, isang light beam ng true energy ang bumaril sa mga ulap. Alam ni James na ipinapaalam niya sa mga nakatataas na awtoridad ng Welcan Academy. Matyaga siyang naghintay. Matapos ang halos 10 minutong paghihintay, maraming tao ang lumilipad mula sa malayo. Ang mga taong ito ay mabilis. Malayo sila, ngunit sa isang kisap mata, lumitaw sila sa Moonlit City. Nakita din sila ni James. Sila ay si Farley Gideon, ang punong guro, at ang kanyang Panginoon. Lumapit siya at binati sila, "Guro, punong guro, G. Gideon." Humarap si Farley sa harap ni James at nagtanong, "James, sa wakas nakabalik ka na. Nasaan si Quintina?" Hindi sinubukan ni James na itago ang anuman sa mga taong ito. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri, at nag-transform ito sa Celestial Abode. Ang Celestial Abode ay lumaki at lumaki. Pagkatapos ay kinausap niya si Sophie at hiniling na palabasin niya si Quintina. Lahat ng naroroon ay namangha nang makita ang gayong kayamanan sa pag-aari ni James. Gayunpaman, nagulat lamang sila. Wala silang komento tungkol dito. Maya-maya, lumitaw si Quintina. "Ama." Sa sandaling lumitaw si Quintina, napansin niya si Farley. She said cheerfully, her face beaming, "Ayos ka lang. Mahusay." Ito ay kahanga-hanga. Lumapit ang punong guro at sinabing, "Sige, mag-usap tayo pagkatapos nating bumalik sa Welcan Academy." "Ma'am." Tumanggo si James. Kasunod nito, bumalik si James sa Welcan Academy, sa pangunguna ng punong guro at Farley. Ang Welcan Academy ay naging lubhang pinatibay. Sa labas ng Welcan Academy, mayroong isang malakas na magic circle. Binuo ni Farley at ng punong guro, pati na rin ang makapangyarihang mga magsasaka mula sa buong mundo, ang magic circle na ito upang hadlangan ang pag-atake ng mga powerhouse ng Demon Race. Sa pangunahing tuktok ng Welcan Academy, ang punong guro, sina Farley, Yoon, James, at Quintina ay nagtipon sa pangunahing bulwagan, novel drama. Tumingin si Farley kay James at sinabing, "James, malapit nang maging battlefield ang Welcan Academy. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang mahabang pamamalagi. Dapat umalis ka na." "Nag-aalala ako na may nangyari din sa akademya, kaya bumalik ako para tingnan," paliwanag ni James. Ang sabi ng punong guro, sa nakalipas na ilang taon, naging aktibo ang Demon Race. Nakipagsabuatan ang Divine Holy Emperor sa Demon Race, at bilang resulta, ang kaharian na ito ay nagdusa ng husto. Maraming makapangyarihang magsasaka ang napatay sa labanan sa Divinity Sect. "Ma'am." Sumang-ayon si Yoon at sinabing, "Nagpasya kaming lumaban hanggang kamatayan laban sa lahing demon." Ang lokasyon ay Welcan Academy. Ang mga mag-aaral sa Welcan Academy ay inilikas lahat sa isang ligtas na lokasyon. Ngayon hinihintay namin ang hukbo ng Demon Race na dumating sa Welcan Academy. Nang malaman niya na ang lahat ng mga mag-aaral sa Welcan Academy ay inilikas na ang naramdaman ni James. Gumaan ang loob. Dumating siya dahil nag-aalala rin siya kay Melanie. Naglabas ng token ang punong guro at ibinigay kay James. Bahagyang natigilan si James. Tinanong niya, "Ano ito?" Sinabi ng punong guro, "Ito ang susi sa Dragon Abyss. Minsan sa bawat 50 taon, ang Dragon Abyss ay binuksan. Ang Welcan Academy ang nag-host ng pinakabagong Grand Tournament, kaya naman nasa akin ang token. Nagkaproblema ang Divinity Sect bago ko maibigay ang token. Binibigyan kita ng token ngayon. Maaari kang maglakbay sa Dragon Abyss gamit ang token, i-unlock ang Dragon Abyss, at pumasok sa loob para mag-cultivate sandali." Tinanggap ni James ang token. Kasinlaki lang ng palad ang token. Ito ay kulay tanso at may nakasulat na ilang mahiwagang sulat. Ipinaliwanag ni Farley, ang Dragon Abyss ay isang banal na lugar para sa paglilinang sa sinaunang kaharian. Ito ay naipasa mula noong sinaunang panahon. Maraming makapangyarihang magsasaka ang bumisita sa Dragon Abyss at nagtanim doon. Ang Dragon Abyss ay matatagpuan sa isang isla sa Endless Sea. Ang isla ay napapalibutan ng isang misteryosong magic circle. Walang sino man ang may kakayahang magbukas ng magic circle. Ang mga may token lang ang makakapag-unlock nito. "Ma'am." Tumanggo ang punong guro at sinabing, "Nabigyan ka na ngayon ng token. Dalhin mo si Quintina at magtanim doon sandali. Pagkatapos, sa lalong madaling panahon,
umalis sa Ancient Realm at bumalik sa Earth. Ang sinaunang kaharian ay malapit nang bumaba sa kaguluhan. Hindi ka dapat manatili dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2333. Nagawa na ng Welcan Academy ang mga kinakailangang kaayusan para sa mga alagad nito. Ang mga taong nanatili sa Welcan Academy ay pawang makapangyarihang magsasaka. Ang mga cultivator na ito ay nagmula sa buong mundo, hindi lang Welcan Academy. Ngayon na ang sinaunang kaharian ay malapit nang mahulog sa kaguluhan, ang punong guro at ang iba pa ay wala nang pakialam sa Dragon Abyss. Sa halip, binigyan nila si James ng token para i-unlock ang Dragon Abyss. Sinabi ng punong guro, ang Dragon Abyss ay maaari lamang ma-access isang beses bawat 50 taon. Kapag oras na para i-unlock ito, kailangan ang token. Kung hindi mabubuksan ang Dragon Abyss sa panahong iyon, magkakaroon ng 50 taon na paghihintay bago ito muling mabuksan. Ayon sa aking mga kalkulasyon, dumating na ang oras upang i-unlock ang Dragon Abyss. May isang buwan pa bago ito magsara. Magagawa mo pa rin kung nagmamadali ka ngayon. Kung lumipas na ang oras, hindi mo na ito mabubuksan kahit may token. Hindi naman tumutol si James at agad na sumagot, okay. Kung ganoon ang kaso, pupunta ako kaagad sa Dragon Abyss. Nang sabihin niya iyon, tumingin siya kay Quintina, na nakatayo sa isang tabi at nagtanong, ano iyon? Hindi ka ba aalis ngayon? Pare, mag-iingat ka. Si Quintina ay mukhang atubili na makipaghiwalay kay Farley. Puno ng pagsamba ang mukha ni Farley. Sabi niya, Quintina, isa kang grand supernatural. Mayroon kang walang hangganang potensyal. Hindi ka kabilang sa sinaunang kaharian. Nabibilang ka sa Earth. Dapat kang pumunta sa Earth at makipagkompetensya sa mga kahangahangang 3,000 mundo para sa probidensya at mga pagkakataon. Binigyan lang siya ni Farley ng ilang maikling tagubilin. Kasunod nito, umalis sina James at Quintina sa Welcan Academy. Pagkatapos nilang lumabas ng Magic Circle, tumingin si Quintina kay James at nagtanong, mayroon ka bang mahiwagang kagamitan sa paglipad? Umiling si James. Ito ay isang bagay na wala siya. Matapos malaman iyon, itinaas ni Quintina ang kanyang kamay. Isang berdeng sinag ng kanan ang lumabas mula sa singsing sa kanyang daliri, at isang maliit na airship ang lumitaw sa paningin ni James. Ang airship na ito ay hindi masyadong malaki. Ito ay kahawig ng isang bangka. Mukhang naguguluhan si James. Tinanong niya, ano ito? Ito ang mahiwagang kagamitan sa paglipad na iniregalo sa akin ng aking ama, paliwanag ni Quintina. Mabilis itong lumipad at nangangailangan ng napakakaunting enerhiya. Habang sinasabi niya ito, sumakay siya sa airship. Sumunod naman si James. Bagamat maliit ang airship, hindi ito nahirapang magdala ng 2 tao ng sabay-sabay. Pagkasakay ni James sa airship, pinaandar ni Quintina ang airship. Ang airship ay dahan-daang umangat sa kalangitan bago tumungo sa Dragon Abyss. Napakabilis ng airship. Ramdam ni James ang lakas ng hangin habang nakaupo sa airship. Gayunpaman, ang gayong maliit na halaga ng paglaban ng hangin ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Tiyak na alam mo kung paano magsaya. Nakaupo si James sa airship. Tumingin siya kay Quintina at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na lilipad talaga ang bagay na ito. Makakagalaw pa ito sa sobrang bilis. Inilibot ni Quintina ang mga mata kay James. Kahit na ang mahiwagang kagamitan sa paglipad ay hindi karaniwan, ito ay isang mahalagang bagay para sa isang makapangyarihang magsasaka. Wala siyang ibang sinabi tungkol sa paksang ito. Sa halip, iniba niya ang paksa at nagtanong, ano ang hitsura ng Earth? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Bilang anak ng nangungunang magsasaka sa Ancient Realm, alam niya ang tungkol sa Earth. Alam din niya na ang Ancient Realm ay isang sealed realm, na mayroong 3,000 mundo na katulad nito, at lahat ng 3,000 sealed realm ay dating teritoryo ng Earth. Alam din niya na kapag nasira ang selyo, ang 3,000 sealed realms ay magsasama sa Earth. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang Earth. Nagsimulang magwala si James sa kanyang iniisip. Sa kalaunan ay sinabi niya pagkaraan ng ilang panahon, ang Earth ay minsan sa edad ng teknolohiya. Ang mga tao ay may napakakaunting kakayahan sa pakikipaglaban. Halos walang magsasaka. Kahit ngayon, ang mga tao sa Earth ay hindi pa pumapasok sa edad ng paglilinang. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang naging magsasaka.
Si James ay nagsimulang magsalita ng maikli tungkol sa Earth. Nagsalita siya tungkol sa ilang teknolohiyang ginamit doon at kinuha ang kanyang telepono habang nagsasalita siya. Gayunpaman, matagal nang naubos ang baterya sa kanyang telepono. Kinuha niya ang inihanda niyang power bank at nag-charge ng phone niya. Pagkaraan ng halos 10 minuto, binuksan niya ang kanyang telepono, binuksan ang camera app, at kinuha na ng larawan si Quintina. Pagkatapos, binigay niya kay Quintina ang telepono para tingnan. Tiningnan ni Quintina ang imahe ng kanyang sarili sa telepono, at bakas sa kanyang magandang mukha ang pagtataka. Ito ay kamangha-mangha, kamukhang kamukha ko, novel drama. Nakangiting sabi ni James, ikaw pala. Ito ay isang camera. Ah, ano ang camera? Ang tanong niya ay nagpawala kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2334. Nagsimula na siyang magpaliwanag. Matapos magpaliwanag ng ilang sandali ay tila hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Quintina. Hindi ko pa rin masyadong naiintindihan. Umiling si Quintina. Sabi ni James, hindi mo kailangang intindihin ngayon. Magiging makabuluhan ang lahat pagkatapos mong pumunta sa Earth at manirahan doon ng ilang sandali. Sa madaling salita, ang Earth ay isang kahanga-hangang lugar. Siguradong mag-e-enjoy ka kapag nakapunta ka na doon. Ang airship ay lumilipad sa pinakamataas nitong bilis. Pagkatapos makipag-chat kay Quintina, nagsimulang pumikit si James at magpahinga. Pagkatapos, pumasok siya sa cultivation state. Naglilinang ka kahit naglalakbay. Nakakainip. Quintina pouted involuntarily. Walang nangyaring sakuna sa daan patungo sa Dragon Abyss. Pagkaraan ng humigit kumulang 8 araw, lumitaw ang airship sa Endless Sea. Isa itong malawak na karagatan. Sa unang tingin, tila walang katapusan. Ngayon, kailangan lang nilang sumulong sa loob ng 3 araw bago makarating sa Dragon Abyss. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Lumitaw sina James at Quintina sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon Abyss. James, nandito na tayo, umalangaw-ngaw ang boses ni Quintina. Tumigil si James sa paglilinang at tumangala. Diretso sa harapan niya ang isang isla. Ang isla ay napakalaking, ang perimeter nito ay hindi nakikita. Ang ilang misteryosong puting oriole ay makikita sa paligid ng isla. Mayroong ilang mga misteryosong karakter sa orioles. Ito ba ang Dragon Abyss? Novel drama. Tumingin si James sa unahan at nagtanong, Quintina, ano ang pinagmulan ng Dragon Abyss? Napaisip sandali si Quintina at sinabing, hindi rin ako sigurado. Narinig ko lang na sinabi ng tatay ko na umiral na ang Dragon Abyss mula pa noong unang panahon. Ito ay palaging isang banal na lugar para sa paglilinang sa sinaunang realm. Sinabi sa akin ng aking ama na maraming makapangyarihang magsasaka ang nakatago sa sinaunang kaharian. Ang mga magsasaka na ito ay nasa paligid mula noong Primordial Age. Gayunpaman, ang mga magsasaka na ito ay halos lahat ay nasa pag-iisa at bihirang makipagsapalaran sa labas. Sinabi ni ama na sa Dragon Abyss, isang tunay na powerhouse ang nakatago. Siya ay taga-Dragon Race. Napakalakas niya, pero wala akong ideya kung anong rank ang naabot ng lakas niya. At malalim sa ilalim ng lupa sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon Abyss, nandoon ang Dragon Vein. Ang Dragon Vein ay patuloy na maglalabas ng Dragon Energy, at ang Dragon Energy ay magtitipon sa loob ng isla na ang Dragon Energy ay hindi lamang mapapahusay ang true essence ng isang tao, ngunit maaari din itong mapabuti ang pisikal na katawan ng isang tao. Nagbigay si Quintina ng maikling pagpapakilala sa Dragon Abyss. Pagkatapos makinig, nakakuha si James ng pangkalahatang pag-unawa sa Dragon Abyss. Inalis ni Quintina ang airship. Nakatayo ang dalawa sa ibabaw ng dagat. Nang malapit nang ilabas ni James ang token para i-unlock ang Dragon Abyss, may isang tao na naglakad mula sa malayo. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na damit. Siya ay nagpakita na napakabata. Bakas pa sa mukha niya ang pagiging bata. Medyo gwapo siya, pero may bahagyang masamang bahid sa gwapo niyang mukha. Ang taong ito ay lumakad papunta sa kanila, hakbang-hakbang, sa ibabaw ng karagatan. Maya-maya, humarap siya kina James at Quintina. Lucifer Manocam. Nang makita niya ang taong ito, walang malay na kumunot ang noo ni James. Narinig ni Quintina ang sinabi ni James at lihim na nabigla. Hindi pa niya nakilala si Lucifer,
ngunit narinig niya ang tungkol sa kanya. Siya ang taong sinubukang buhayin ng lahing demonyo. Lumapit si Lucifer habang nasa likod ang mga kamay. Habang nakatitig kay Jarnes, casual niyang sinabi, "Matagal na kitang hinihintay." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Bakit? Alam mo bang darating ako?" "Hindi ko ginawa. Alam kong may darating, pero hindi ko inaasahan na ikaw pala. Hindi ko akalain na magiging ganito kaswerte. Nagawa mo pang tumakas mula sa Divinity Sect. Mukhang tama ang naging desisyon ng tatay ko. Isa kang taong may malaking kapalaran." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2335. Itinoon ni James ang tingin kay Lucifer. Masyadong kakaiba si Lucifer. Siya ay anak ng Demon Emperor. Siya ang nag-iisang inapo ng Demonyong Emperador. Sa ganoong pagkakakilanlan, palagi siyang magiging isang kalapastanganan, saan man siya. "Ay, iniligtas kita, at gusto mo akong patayin?" tanong ni James. "Hindi, novel drama." Kalmado ang ekspresyon ni Lucifer. Sabi niya, "Hindi ako kailanman nag-utos na patayin ka. Yung gustong pumatay sa'yo, ay ang iba pang miyembro ng aking lahi, dahil ang token sa iyong mga kamay ay kabilang sa Azurin Clan, at ang angkan na kinabibilangan ko ay ang Hadin Clan. Lahat tayo ng Demon Race. Gayunpaman, mula noong labanan noong sinaunang panahon, at pagkamatay ng aking ama sa labanan, ang katayuan ng aking angkan sa lahing demon ay bumagsak, at ang aking angkan ay nagsimulang masugpo. Nagdulot ito ng alitan sa pagitan ng dalawang angkan." Matapos marinig iyon ay naintindihan ni James. Mayroong iba't ibang mga angkan sa loob ng lahi ng Durnan. "At saka, naniniwala akong hindi ka mamamatay." Napangiti ng mahina si Lucifer. "Bakit?" tanong ni James. Tinuro ni Lucifer ang langit. Na may pagtataka sa mukha, itinaas ni James ang ulo at tumangala. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Lucifer. "Destiny," walang pakialam na sabi ni Lucifer. "Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa iyo o kung anong mga pagkakataon ang makakaharap mo. Gayunpaman, dahil ang iyong kaluluwa ay ganap na sumanib sa pisikal na katawan na muling itinayo ng demonic lotus, ikaw ay isang taong may malaking kapalaran. Ang makalangit na landas ay nasa iyong panig. Sa madaling salita, ang taong tulad mo ay pinagpala ng landas sa langit." "Bakit?" Hindi pa rin maintindihan ni James. Ipinaliwanag ni Lucifer, "Dahil ang iyong katawan ay nabahiran ng makapangyarihang karma. Kapag may dahilan, may epekto imposibleng magtapos ang buhay mo ng ganito. Kailangan mong lutisin ang karma na ito at wakasan ito. Isantabi na lang natin ang lahat at pag-usapan na lang ang katawan mo. Talagang naniniwala ka ba na ang pagkakaroon ng demonic lotus at muling pagtatayo ng iyong pisikal na katawan ay ang iyong stroke ng swerte at isang biyaya? Sa katunayan, ito ay isang stroke ng swerte at isang biyaya sa iyo. Gayunpaman, sa sandaling nakuha mo ang demonic body, natukoy na kung ano ang kailangan mong pasanin bilang resulta nito. Ito ang karma, at ang iyong karma ay sapat na malakas. Kung mamatay ka, ang hinaharap ay maaaring puno ng ilang mga kawalan ng katiyakan. Kaya, paprotektahan ka ng landas sa langit kapag mahina ka pa. Naiintindihan mo ba?" Tila hindi lubos na naintindihan ni James. "Wag na. Kahit ipaliwanag ko na sayo, hindi mo pa rin maintindihan. Makakaapekto ito sa iyo sa hinaharap," sabi ni Lucifer. Ang totoo ay hindi rin niya lubos na naiintindihan ang mga ito. Bahagya lang siyang nalaman dahil mayroon siyang ama na isang Demon Emperor. Tanong ni James, "Kung gayon bakit ka pumunta dito?" Lumingon si Lucifer para harapin ang isla sa likod niya. Sabi niya, "Nandito ako para sa Dragon Abyss, syempre. Ang Dragon Vein ay nasa ilalim ng Dragon Abyss. Plano kong itanim sa katawan ko ang Dragon Vein." Casual niyang kausap ito. Nagbago naman ang ekspresyon ni Quintina at James. Ilipat ang Dragon Vein sa sarili niyang katawan. Gaano ba kabaliw ang isang tao na magsabi ng isang bagay na kasuklam-suklam? Bulong ni Lucifer sa sarili, "Medyo huli akong ipinanganak. Namiss ko na ang providence ng first calamity on earth. Ayon sa aking pagkakaintindi, naganap na ang ikalawang kalamidad ng mundo. Pagkatapos ng sakuna, lilito ang providence. Kailangan kong ilipat ang Dragon Vein sa aking katawan at mabilis na pagbutihin ang aking lakas upang may paglaban ko ang lilito na probidensya." Si Lucifer ay anak ng Demon Emperor.
Dugo ng Demon Emperor ay dumadaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman, napakabata pa niya noong siya ay nabuklod. Bilang resulta, ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas. Huminga ng malalim si James.